Topic po natin, hilo. Okay? Lahat ng tao nahihilo. Maraming dahilan ng hilo. Nangyari na nga sa akin. Minsan, uugong mo na yung tenga, may sipon, may allergy, may bara. Mamaya, iikot na yung buong bahay. Nako, nakakatakot ang hilo. So, maraming klaseng hilo, maraming dahilan ng hilo. Tuturo ko sa inyo. Pati yung gamot na binibigay ng doktor. Ano yung tatlong pinaka-common na gamot na laging nire-reseta ng doktor, tuturo ko na sa inyo, para at least pag pumunta kayo sa doktor, alam nyo na paano iinumin. Kailangan kasi ng prescription nito eh. So, maraming klaseng hilo. Okay? May hilo na vertigo. Ito yung pinaka-topic natin. Yung talagang umiikot yung bahay. Talagang umiikot. May ganong hilo. May hilo na walang balance, disequilibrium. Baka may problema sa paa, matanda, or possible na stroke to eh. Yung walang balance. Minsan stroke siya eh, dito sa cerebellum. Minsan walang balance. Merong lightheaded, parang lula. Lightheaded, puyat, para kang lutang, stress ka, nervyos ka, panic attack ka, pwede rin yan, lightheaded. Mainit, nasa simbahan, mainit, maraming tao, hindi ka makahinga, pwede. Pre-syncope, isang klaseng hilo, babagsak na to, magko-collapse na. Dumidilim na yung paningin. Okay? Bagsak na blood pressure nito, bagong heart attack, kulang sa dugo, dehydrated, pwedeng mag-collapse. Okay? Isa pa pala dito, lightheaded, pwedeng gutom. So, papakita ko yung mga possibilities, anong cause ng hilo para malaman ninyo. Pero focus ako sa gamutan nito. Yan ang vertigo, umiikot talaga lahat. Di ba? Kita mo, buong bahay umiikot eh. Ngayon, pag nagkaroon kayo ng vertigo, ganito gagawin natin. Okay? Yung iba sasabihin, pikit ang mata, pikit ang mata. Mali. Pag pinikit mo ang mata mo, lalo kang mahihilo. Kasi, kailangan mo i-balance eh, 'di ba? Kailangan meron kang kakapitan eh kasi tutumba ka na, wala ka nang balance eh. So ang gagawin mo, pumili ka ng isang object, pwedeng television o sa kahit anong object malayo o isang painting, doon ka lang tumingin, 'di ba? Umiikot lahat, umiikot to, wala labanan mo, pilitin mo, doon ka lang tumingin. Tingin ka lang doon. I-steady mo yung mata mo. Okay? Pambalance. Second, upo, bawal tayo, matutumba ka eh. Pag upo mo, yung puwet mo, ibagsak mo sa silya, yung likod mo, ilapat mo, yung kamay mo, ilagay mo dito. Ibig sabihin, i-feel mo, buong katawan mo na nararamdaman yung silya, yung likod, yung puwet, pati yung kamay. Kasi gusto mo i-balance eh, pati paa mo, itapak mo, tapos itingin mo. Pipilitin mo mag-steady ka, nilalabanan mo siya. Tapos ingat, huwag matumba, okay? Uminom ng tubig, pwede uminom ng tubig, baka dehydrated ka, baka gutom ka, pwede kumain konti, pero dapat meron ka ng alalay pagpunta sa banyo. Okay? Bakit? Isang dahilan is puyat. Minsan, ang cause ng vertigo, puyat. Pag napuyat ako. Kailan pupunta sa doktor? Okay? Ang problema lang sa hilo, ang pinakakinakatakot natin, dalawa lang eh. Stroke ba to? Stroke. Pag stroke or heart attack ba to? Pag stroke kasi, bukod sa hilo, dapat nanghina yung kamay. O namanhid yung kamay. O dapat nabulol ka bigla. O hindi ka makaisip ng maayos. Pwedeng stroke yun eh. Pag heart attack naman, dapat bagsak yung blood pressure, tsaka hilo and mabigat dibdib. Diba? Yun lang ang dahilan na pupunta ka sa ospital. Otherwise, kung vertigo lang, kakayanin natin. Okay, tingnan natin mga possibilities muna bago tayo mag-focus dun sa vertigo. Pwedeng bagsak ang blood pressure, ito yung pre-syncope. Pwedeng poor blood circulation, pwedeng nagloko yung puso. Okay, baka dati normal ang tibok, naging supraventricular tachycardia, naging atrial fibrillation. Yung tibok mo na 80 beats per minute, naging 200 beats per minute, hilo din yan. Kulang ng blood supply sa utak, ito heart attack to. Pwedeng anemic, kulang sa dugo, dehydrated. Ito yung kinakwento ko, yung hilo talaga nanggaling sa tenga.
benign paroxysmal positional vertigo. Yung parang nangyari kay Doc Lisa nung isang araw, I think a few years ago. Paggising niya ng alas 5, biglang upo siya. Pag biglang upo ni Doc Lisa, biglang umikot na. 3 araw na nahilo, nagsuka na. Bakit? Merong naggalaw sa tenga. Yung tenga ang pambalance natin. Kaya nag-BPPV, nagkaroon ng vertigo. Minsan, meron ding ear infection. Yung nangyari sa akin, ear infection. Pwedeng may sipon, may allergy. Tapos yung sipon at allergy mapupunta sa tenga. Mapupuno rin ng tubig yung tenga, yung inner ear. At pwedeng magkakaroon ng tinnitus. Ayan, umuugong yung tenga. Pag may sipon kayo, mapipil niya umuugong. Parang meron kayo maririnig na ganyang sound pag tahimik ang lugar. Tinnitus yun. Barado tenga mo niyan. Pwedeng Meniere's disease, pwedeng ear infection, pwedeng sipon. Sipon kasi ilong at tenga connected Connected siya. Or meron kang allergy sa ilong, connected din siya. Parang nabibingi. Ayan. Ako, pag nagtitinnitus ako, kabado na ako Papunta na yan sa vertigo Meron ding Meniere's disease na may problema rin sa tenga. Itong lahat tenga ang problem. Cause ng vertigo. Meron ding gamot na nakakahilo. A few lang naman to. Actually, medyo lula to. Antidepressants, pampakalma, Saynor, Valium, Lexotan. Pero hindi talaga hilo. Panic attack, nervous. Hilo din yan. Pero alam mo, nervous siya Anemic, kulang sa dugo. Bagsak ang blood sugar, hypoglycemia. Hindi ka kumain ng 5 oras, nahilo ka. Di ko kain ka konti. Mag-chocolate ka, mag-ice cream ka konti. Pwede yan. Okay? Ito yung sinabi ko, stroke. Yan ang binabantayan natin. Yan ang ayaw natin. Heart attack. Pag heart attack kasi, syempre, bukod sa hilo, mabigat ang dibdib. Diba? Tsaka, paano natin malalaman kung heart attack ba siya or panic lang siya? Titingnan mo yung patient profile. Pag yung pasyente, babae, 20 years old, 30 years old, naghiwalay sa boyfriend, tapos nahilo, sumakit ang dibdib, panic attack yun, malungkot, nahiwalayan. Pag walang pera, mainit ng ulo, nahilo, maraming stress sa buhay. Pero kung medyo may edad na, edad 50 or 60, lalaki, mataba, diabetic, matigas ulo, naninigarilyo, consider heart attack. Nasa profile Kung yung tao maraming risk factor para magkaroon ng bara sa puso, consider to. Pero kung bata naman siya, wala namang bisyo, ay baka panic attack lang yun. Okay? Ito yung cause ng dizziness, dehydration, hypoglycemia, vertigo, yung mga sinasabi ko sa inyo. Ito na yung pag-usapan natin. Doc Lisa, focus mo. Ito yung pinaka-common cause yung miikot. Ito yung nangyari kay Doc Lisa. Ang maganda kasi sa katawan natin, yung balance natin nasa tenga. Napakagaling ng Diyos. Ginawa niya na yung inner ear natin, loob ng tenga natin, meron tayong ganito, semicircular canal. Napakagaling nito, 3 yan. Yan ang compass natin. Para siyang compass. Alam niya kung north, south, up, down, left, right, layo. Alam niya lahat Kaya alam mo nakaupo ka. Pag nag-side ka, alam mo naka-side ka. Pag nakabaligtad ka, alam mo nakabaligtad ka. Dahil sa orientation nito. 'Di ba? Merong mga crystal sa loob, otoconia. Kaya lang, pag tumatanda tayo, minsan dumadami itong mga crystals na yan. Tsaka kung malikot tayo, parang si Doc Lisa nga, nakahiga, biglang umupo. So pag biglang ginalaw mo yung ulo mo, pwedeng matanggal to, madislodge itong mga crystals na to. Pag nag-dislodge, iikot siya dito sa loob. So in short, yung compass mo, north, south, east, west, nagkamali. So ang tingin mo, upo, pero sabi ng utak mo, nagkaroon ng crystal. Kala ng utak mo, naka-left side ka kala niya naka-left ka, pero nakaupo ka pala. Nalito ka na. So bakit sinasabi ng utak ko, dapat naka-left ako? Nakaupo naman ako. Kasi naggulungan ng crystals Kaya ka nag-vertigo. Yan yung biglang galaw ng ulo. Yan ang nangyayari. Minsan, may dumami ang fluid sa tenga. Puyat, pwede rin. Nakakadagdag yan. Ear infection. Okay, ngayon,
tuturo ko na sa inyo yung gamot at yung home remedy. Ang home remedy, Epley's maneuver. Babalik mo yung crystal sa normal place. So, turo to ni Dr. Jim D. Magila. Yung doktor, merong procedure na mas mahirap, mas complicated. Pero yung simple magagawa niya sa bahay, pwedeng upo, yan, gayahin nyo lang. Pwedeng higa, upo, ulo, left, katawan, left. Tapos iganon mo siya, baba, hanggang ganon, papunta ka dito. Balik ulo, dahan-dahan. Bawat galaw, 30 seconds siya na. Binibilisan ko lang. Tapos tingin ulit dito. Tapos tingin ulit dito. Tapos baba doon. Pwede upo, pwede higa. Anong ginagawa ko? Iniikot yung ulo. Bakit iniikot yung ulo? Binabalik natin yung crystal sa tamang lugar. Para bumaba siya ulit, kumalma ka ulit. Matama yung orientation mo. Pwede gawin 2 times a day ito. Sinasanay mo yung ulo mo. Alam ko nga nakakahilo. Like ako nga, ginawa ko, nakakahilo. Pero kahit nakakahilo, relax lang. Upo ka lang. Upo ka lang 1 minute, 2 minutes, mawawala yung hilo. Okay? Ganun lang yun. Hanggang masanay yung katawan mo. May 3 common na gamot binibigay. Generic po to. Wala tayo na-endorse dito. Tinuturo ko sa inyo para alam nyo na anong bibigay ng doktor. Mas susunod kayo, mas may compliance. Commonly, bibigay sa inyo either meclizine, betahistine, or sinarizine. Very common to. Kilala nyo yung mga produktong to. Pwedeng generic lahat to eh. Pag meclizine, pwedeng generic. Ang mga kilalang brand, mga Bonamine, Dizitab, marami pa. Pero meclizine pa rin siya, kahit generic. Ano? Anti-suka, anti-hilo. Pwede siya sa lightheaded, sa hilo. Ang dose niya, 25 mg 2 times a day. Yung iba nahihilo sa paglalakbay, pag airplane, pag sasakyan, 1 to 2 hours, inom ka ng isa. Okay, so okay lang to, mild lang to. Kung mas malala ang vertigo mo, mas malala siya, yung hilo mo. Minsan to binibigay, Circ, betahistine, or pwede pa ibang brand. Kaya lang medyo mahal to eh. Ito mas maganda to, talaga sa tunay na hilo. Ang dose niya, 8 mg, 16 mg, 24 mg, 2 times or 3 times a day. Minsan nga nagbabaon pa ako nito eh. Yung iba, nagbibigay ng sinarizine, alternate, ito mga neurologist binibigay. Pwede rin sa hilo, kaya lang, ang problem dito, medyo drowsy ka eh. Hindi ka makaka-drive eh. Hindi ka maingat sa lakad, baka maantok ka. Pero ang dose niya, 25 mg 3 times a day or 75 mg once a day. Doktor mo na magdi-decide. Pero usually, ito lang tayo. Kung very mild, pwede ito lang. Okay? So, yan po ang gagawin natin. Ano yung mga factors? Siyempre, kung diabetes, kung stress, kulang sa tulog, hindi rin maganda. So, lagi pa rin talaga healthy habits, mag-exercise, yung mga gamot tinuro ko sa inyo. Tapos, kung may mga infection sa tenga, papacheck natin agad sa doktor. Sana po nakatulong tong video para magamot ang hilo ninyo. God bless.